Isang micro-artist si Joanna. Kahit hindi masyadong tinatangkilik ang kanyang obra, ay gumagawa pa rin siya. Dito kasi niya natagpuan ang tunay na kaligayahan sa kanyang buhay. Umaasa rin siya na balang araw ay makikilala sa larangang ganito. Kaya hindi siya humihinto at punong-puno siya ng pag-asa. Kahit marami pang nangahamak sa kanya dahil ito lamang raw ang kanyang hanap buhay at wala raw umano siyang mararating. Hanggang sa isang araw, nang dahil sa pag-iipon niya ng pera sa kakaunti niyang kinikita, nakabalik siya sa kanyang pag-aaral. Kaya naman pinagigihan niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kahit mas matanda siya sa kanyang mga kaklase, hindi siya nahihiya sa mga ito. Dahil para sa kanya, ang edukasyon ay wala naman sa edad kung hindi sa pagpursige ng isang tao. Kaso nga lang, nagiging tampulan siya ng tukso ng mga kaklase nang dahil sa kanyang edad at itsura. Paano ba naman kasi ay nasa 36 anyos na siya habang ang kanyang mga kaklase ay mga bata pa. Mabuti na nga lang sa edad niyang ito ay hindi pa siya nagpapamilya. Kung hindi ay baka hindi na talaga siya makapagpatuloy pa sa kanyang pag-aaral. Hanggang sa merong nambuli sa kanya na isa sa kanyang mga kamag-aral. Ang pangalan nito ay Rosella. Nilalayad siya nito sa kanyang paggawa ng microart. Pero hindi niya na lamang ito iniintindi. At sa halip, ay mas pinag-uusayan niya pa ang kanyang pag-aaral hanggang sa makakuha siya ng mataas na marka. Proud naman sa kanya ang lahat ng kanilang mga professor dahil alam ng mga ito na ipinagsasabay niya ang kanyang paghahanap buhay at ang kanyang pag-aaral. At dahil dito ay mas lalong nadagdagan ang inggit sa kanya ni Rosella. Mas lalo siya nitong pinag-initan. Ang sabi nito ay wala raw kwenta ang kanyang mga ginagawa. Hindi daw umano ito art. Ang arts ay maraming estilo at klase, pero iisa lamang ang layunin nila. Yun ay walang iba kung hindi ang gumawa ng obra maestra. Paliwanag ni Joanna sa malditang kaklase. Biglang napangisi roon si Rosella. Kung ako sa'yo, ay mas pag-iigihan ko pa ang pag-aaral. Wala namang kwenta yung ginagawa mo eh. Nahati lang sa 2 oras mo. Samantalang ako ay iisa lang. Tandaan mo ito, ate tanda. Ate Joanna, tatalunin kita sa grado sa susunod. Pagbabanta at panlalait pa nito sa kanya. Aba, maganda yan. Para maging maganda ang kalalabasan ng marka. Ang tanging tugon na lamang niya rito. Sinimangutan na lamang siya nito at pagkuway umalis na ito sa kanyang harapan. Pag-uwi ni Joanna sa kanilang bahay, agad niyang inasikaso ang pagpipinta ng mukha ng nasirang asawa ng kanyang kliyente. Ginagawa niya ang pagpipinta sa isang butil ng bigas. Gumagamit pa siya ng magnifying glass kapag ginagawa niya ang bagay na ito. Napakabusisi pero kinakaya niya naman. Ginagawa niya ito para sa kanyang pangarap. Kung tutuusin, sa maliit na bigas lamang na iyon ay gumugugol na siya ng 2 araw. Ganito ito kahirap. Kapag natapos niya na ito, ay doon pa lamang siya binabayaran. Subalit meron rin namang mababait na mga kliyente at mga galante pa. Inuuna na ng mga ito ang pagbabayad bago pa siya gumawa. Kaya ang ginagawa niya ay tanggap lamang siya ng tanggap ng kliyente. Kahit medyo nahihirapan na siya, ay kinakaya niya pa rin sapagkat sobrang mahal niya ang kanyang ginagawa. Kaya naman talagang pinagbubutihan niya ang kanyang trabaho. Kung maaari nga lang, ay gusto niyang bilisan pero nais niya ay maging maganda ang kanyang produkto. Hanggang sa isang araw, ay mayroong bagong transferee sa kanilang universidad at ito ay napunta sa kanilang room. Ang pangalan nito ay Jonard. Nalaman ni Joanna na kasing nidaran niya ito at hindi lamang siya roon na mangha sa lalaki dahil gwapo ito and at the same time ay matalino rin sa klase. Kaya kahit sa edad nito na 35 years old, maraming nagkakagusto dito ng mga dalagang kamag-aral. At sa totoo nga rin yan, pati si Joanna ay kasama na roon. Ngunit palihim lamang. Hindi niya alam sa kanyang sarili. Pero sa unang kita pa lamang niya rito, ay kakaiba na ang kanyang nararamdaman. Para bang bumilis ang pagpintig ng kanyang puso. Hanggang sa dumating ang araw na yung lalaki na mismo ang unang kumausap sa kanya. Hi Joanna, balita ko ay gumagawa ka raw ng microart. Wika nito sa kanya. Napangiti na lamang ang dalaga habang nagsasabi ng, Oo, dito ko kasi kinukuha yung pangtustos ko sa pag-aaral ko. Ganun ba? Pwede bang magpagawa ng obra sa'yo? Gusto kong ipinta mo yung mukha ng nanay ko sa butil ng bigas.
Babayaran na lamang kita kaagad. Magkano ba yun, Joanna? Napagkasunduan naman nila kung magkano yun hanggang sa pumayag na nga ang dalaga. Pagsapit ng uwian, ay inumpisahan niya na ang paggawa. Gusto niya itong matapos kaagad para naman maipakita niya sa binata ang husay niya sa larangang ito. Naging madali lamang ito para sa kanya sapagkat ganado naman siya sa kanyang paggawa. 2 araw lang ay natapos niya na rin ito. Dahil dito ay tuwang-tuwa naman sa kanya si Jonard. Ayon dito ay napakaganda raw ng kanyang obra maestra. Kung makikita lamang raw ito ng kanyang ina, ay tiyak na tuwang-tuwa ito sa langit. Dahil sa binanggit ni Jonard, ay labis na nabigla si Joanna. Wala na pala ang mama mo? Patay na siya? Tanong niya rito. Oy, 5 years old pa lamang ako ay nagkasakit na siya ng cancer. Malungkot nitong tugon sa kanya. Pasensya na, Jonard ha. Kung natanong ko pa ang tungkol dyan. Wala yun. Pwede bang makipagkaibigan sa'yo, Joanna? Nabigla naman siya nang marinig ito sa lalaki. Oo naman, pwedeng-pwede. Mula nito, ay naging magkaibigan na sila. Kaya lalong nainggit si Rosella sa kanya. Lalo na't kilala ito na may pagtingin kay Jonard. Subalit hindi siya pinapansin ng binata. Nag-apoy tuloy ang galit ni Rosella kay Jonard. Nang minsan nga silang magkasalubong, ay kinumpronta siya nito. Ang kati mo rin ano? Kahit matanda ka na, ay ganyan ka pa rin. Girlfriend ka ba niya ha? Mariing umiling naman si Joanna habang nagsasabi ng, hindi niya ako girlfriend, magkaibigan lang kami ni Jonard. Magkaibigan nga lang kayo, pero may balak ang landiin siya, hindi ba? Tama ako, ate tanda. Pahayag ni Rosella. Bakit ganyan ka sa akin, Rosella? Hindi naman kita inaano dyan ha. Saka hindi ko talaga nilalandi si Jonard. At kung yun talaga ang tingin mo sa akin, ano naman, hindi ba? Magasing edad naman kami. At saka hindi mo naman siya boyfriend, hindi ba? Yun ay dahil inaagaw mo siya sa akin. Malandi ka talaga. Hindi ko nga siya boyfriend, pero akin lang siya. Dahil hindi naman yun totoo, tinawanan na lamang ito ni Joanna at tinalikuran na ang babae. Nagbanta naman ito na hindi pa daw sila tapos at patuloy umanong guguluhin ang kanyang buhay. Subalit hindi niya na lamang ito inintindi pa. Ayaw niyang patulan ng isang bata. Ngunit dumating nga ang pagkakataon na inaway siya ni Rosella. Iyon ay nangyari nang masilayan siya nito na kasama si Jonard. May pinapagawa na naman kasi ang binata na obra maestra sa kanya, kaya siya nito nilapitan. Hoy ate tanda, kahit kailan talaga ay makati ka. Pati ba naman si school ay kumakarengking ka? Pahayag ni Rosella sa kanya. Biglang pinagtanggol naman siya ni Jonard. Ano bang kumakarengking? May pinapagawa lang naman ako sa kanya na micro-art. Saka wala ka nang pakialam sa pinag-uusapan namin ha. Kit umalis ka na rito bata. Pwede ba? Huwag ka nang manggulo. Dahil sa inihig ni Jonard, lalo lamang na insecure si Rosella para kay Joanna. Talagang tinigyan siya ng masama nito habang nagsasabi ng, ang haba naman ng buhok mo, Gurang. Kahit na yung pinakagwapo sa campus ay nagagayuma mo. Matapos itong sabihin, ay umalis na rin sa wakas ang maldita. Kaya sinabi ni Jonard sa kanya na huwag na lamang intindihin ang batang iyon. Yun nga ang nangyari. Gumawa ng panibago si Joanna. Pinagbutihan niya rin ang paggawa ng obra maestra. Inabot iyon ng 1 linggo at handa raw naman na maghintay si Jonard. Kaya naman nagkaroon siya ng oras na pagandahin ito sapagkat hindi siya minamadali ng kanyang kliyente. Isang gabi, habang abala sa kanyang ginagawa, naisip niyang magpahinga na lamang muna. Napapagod na rin kasi siya at napagpasya niya na magbukas muna ng kanyang Facebook account. Nasilayan niya na mayroong mensahe sa kanya sa chat. Kaya naman binuksan niya ito hanggang sa makita niya na si Jonard pala ito at tinatanong siya kung ano ba ang tipo niya sa isang lalaki. Hindi niya naman alam kung bakit natanong ito ng lalaki. Pero kahit ganoon, ay sinagot niya ito ng maayos. Aniya, gusto niya sa lalaki yung kaya siyang ipaglaban, may takot sa Diyos at may pangarap sa buhay. At higit sa lahat, ay tunay ang pagmamahal sa kanya. Agad naman itong nabasa ng binata. Sa totoo lang, ganyan na ganyan ang mga katangian ko, Joanna. So, pwede ba akong manligaw sa'yo? Hindi niya alam kung nagbibiro lamang ang lalaki. Kaya natagalan siya sa pagre-reply. Talaga bang manliligaw ka, Jonard? Natawa naman ang lalaki habang nagsasabi ng, oo, seryoso ako.
Mamahalin kita ng totoo, Joanna. Hindi siya nakumbinsi sa inayag nito, kaya muli siyang nagtanong. Pero, ano ba ang nagustuhan mo sa akin? Walang iba kung hindi ang pagiging talentado mo. Ang pagiging mapagpasensya mo sa mga nang-aaway sa'yo. At higit sa lahat, ay masaya ako sa tuwing kasama kita. Gumagaan ang pakiramdam ko, Joanna, kapag nakakakwentuhan kita. At sa tuwing nakikita ko ang iyong napakagandang mukha. Hindi niya alam kung binobola lamang ba siya nito, pero inaamin niya na sobra siyang kinikilig. Sa ngayon, pag-iisipan ko muna yan, Jonard. Ito lamang ang naging tugon niya sa binata. Iginalang naman ito ang kanyang naging desisyon. Makaraan ng 1 linggo, ay natapos na ni Joanna ang microart na pinapagawa nito. Tuwang-tuwa naman ang lalaki dahil gaya noong una ay napakaganda ng kanyang gawa. Sa katunayan nga niyan ay mas maganda na ito kumpara sa dati. Dahil sa mas lalong pagiging malapit nilang dalawa, mas lalo tuloy namatay sa inggit si Rosella. Nariyang sinisiraan na siya sa mga kaklase nila sa pamamagitan ng mga sinasabi umano ni Joanna sa kanya, na kaya hindi sila pinapansin ni Jonard ay si Joanna lamang raw ang maganda. Samantalang sila ay puro raw mga pangit. Dahil dito ay dumami ang nagagalit sa kanya. Ipiniliwanag niya naman na hindi niya sinabi yon. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Lalo pat nalaman na rin ng mga babae na binabalak ng ligawan siya ni Jonard. Ang lahat kasi ng mga ito ay may pagtingin sa binata. Kaya naman mula nito ay kinainisan na siya ng mga ito. Madalas siyang bansagan ng mga agaw. At ang pinakamasaklap pa ay malandi raw siya. Dahil dito ay hindi niya na lamang pinapansin ang mga nangakos sa kanya. Sa halip ay nagtutuon na lamang siya sa pag-aaral at pati na rin sa kanyang pagtatrabaho. Paano ba naman kasi ay pag-aaksaya lamang ng oras ang pansinin ng mga ito. At dahil sa nakikita niya naman na seryoso si Jonard, hinayaan niya na lamang naligawan siya nito. Ilang buwan rin siya nitong niligawan hanggang sa sinagot niya na nga ito. Paano ba naman hindi niya sasagutin ito? Sapagkat halos araw-araw siya nitong ipinagluluto ng pagkain. At sa tuwing lunch break, ibinibigay sa kanya nito ang pagkain na iyon. Ang gusto niya kasi sa isang lalaki ay ang inaasikaso siya at inaalala. At isa pa ay kaidaran niya rin si Jonard. Kaya naman para sa kanya ay bagay na bagay talaga sila. Kumbaga sila ang tinatawag na meant to be. Nang malaman na ng kanyang mga kaklase ang kanilang relasyon, mas lalo lamang dumami ang nagalit kay Joanna. Halos sa buong campus na rin dahil sa talaga namang heartthrob ang datingan ni Jonard, kahit na ito ay may edad na. Maraming nagkakandarapang kolehiyala sa kanya, kaya naging lapitin ng bully si Joanna. Nariyang kapag absent si Jonard, sinasabi ng mga babae sa binata na kinabukasan na nakikipaglandian umano siya sa iba't ibang lalaki. Kahit na ang totoo ay hindi naman talaga. Gumagawa lamang ang mga ito ng kwento para lamang sirain ang kanilang magandang relasyon. Pero kahit anong ginagawa nilang paninira, ay hindi naman naniniwala roon si Jonard. Malaki kasi ang tiwala nito sa kanya. Malaki rin ang pasasalamat ni Joanna sa nobyo dahil meron itong napakalawak na pangunawa. Dahil kung ibang lalaki ito, tiyak na paniniwalaan nito ang ibang mga tao kesa sa kanyang nobya. Samantala, isang araw ay merong lumapit kay Joanna ng isang kliyente na magpapagawa sa kanya ng microart gamit lamang ang bigas. At dahil kailangan niya ng pera, ay tinanggap niya naman ito. Kailangan niya kasi ng pera para sa kanyang tuition fee. Nang matapos niya ng gawin ng obra maestra, tinawagan niya ito sa cellphone para ipaalam ang patungkol roon. Sir, tapos ko na po yung pinapagawa niyo. Ano pong gusto niyo? Ipapadala ko lang ba ito sa address na yung binigay? Hindi na kailangan. Pwede bang ikaw na lamang ang magdala niyan dito? Dahil dito, ay napaisip si Joanna kung gagawin niya ba iyon. Pero nang mapagtanto niya na wala namang masama roon, at isa pa, ay alam niya naman ang address nito, ay tumuloy na nga siya. Nalaman niya na medyo malayo-layo rin pala ito, pero sa bandang huli ay natagpuan niya rin. Mukhang mayaman ang lalaki, dahil malaki ang bahay nito, kaya naman pagkapunta niya roon, ay nag-doorbell na nga siya. Agad naman siyang pinagbuksan ito. Nabungaran niya kaagad ang lalaking ito. Oh, ikaw pala. Tapos na hindi ba? Pumasok ka, dahil sa loob na kita babayaran. Wika ng lalaki habang ito'y nakangiti. Mukhang mabait naman ito, at dahil dito ay pumasok na nga rin siya.
Kaya naman tumuloy na sila sa salas at ipinakita niya rito ang kanyang gawa. Nanlaki na lamang ang mga mata ng lalaki nang masilayan ito. Napakaganda! Kahit sa napakaliit na bigas, ay kuwang-kuwa pa rin ang itsura ng pinapaguhit ko. Mahusay ka talaga. Napakahusay ng ginagawa mo, Joanna. Papaano mo na i-drawing ito? Napakagaling mo nga talaga. Simple lang ho, sir. Gumagamit po ako ng magnifying glass at saka ako gumuguhit. Aba, napaka-discarded, napakahusay. Talaga namang kakaiba yung art mo. Puri pa sa kanya ng lalaki na nagpakilala sa kanya bilang Dion. Makaraan ang kanilang pag-uusap, natanggap na rin ni Joanna ang bayad sa kanya ni John. Nagulat pa nga siya sapagkat napakalaki nito. 20,000 piso, samantalang isa lamang naman ang pinapagawa ni John. Dahil dito, ay sobra siyang nagpasalamat sa kabaitan ng lalaki. Samantala, nagpatuloy ang paninirang puri ng mga naiinggit kay Joanna hanggang sa tuluyan ng mapaniwala si Jonard. Nang minsan silang mag-usap, ay naging matabang na ang pakikitungo nito sa kanya hanggang sa nakipaghiwalay na nga ito sa kanya. Bakit? Ano bang problema mo? Bakit ka nakipaghiwalay? Nagtatakang tanong ni Joanna. Yun ay dahil mas prioridad mo pa ang micro-arting kaysa sa akin at nabalitaan ko na lamang na pumupunta ka pala sa bahay ng ibang lalaki. Pahayag ni Jonard at parang walang basihan ang mga pinagsasabi nito. Lalo pat alam naman ito kung saan siya nagtutungo dahil nagpaalam naman siya. Kapag may libreng oras naman ako, nakikipag-banding naman ako sa iyo, hindi ba? Pero sige, ikaw naman ang may gustong makipaghiwalay eh. At ayaw mo na sa akin, kaya tatanggapin ko na lamang ng maluwag sa aking dibdib. Pagkatapos niyang sabihin niyon, ay tumalikod na nga siya sa lalaki. Nagulat nga siya sapagkat hindi man lamang siya nito hinabol. Tandang-tanda pa nga niya na kapag nagkakasamaan sila ng loob, ito ang madalas na makipag-ayos sa kanya. Pero sa pagkakataon na ito, ay tila nagbago na si Jonard. Ibang-iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Parang nawala na ang matamis nitong pagmamahal sa kanya. Kaya naman naisip niya na baka meron na itong bago. At nagdadahilan na lamang ito ng kung ano-ano para sila'y magkahiwalay. Tama nga ang hinala niya na wala na itong pakialam sa kanya. Paano ba naman kasi, hindi na ito nagparamdam sa kanya magmula nang magkahiwalay sila. Bukod pa roon, ay may nabalitaan na rin siya. Nagkatuluyan na sila ni Rosella. Dito niya naisip na siguro kaya nakipaghiwalay ito sa kanya ay dahil sa babaeng yun. Nahulog na ang loob nito sa babaeng naninira sa kanya. Pero para sa kanya ay ayos lamang iyon. Mas mabuti nga na nalaman niya kaagad ang tunay na ugali ni Jonard habang maaga pa para naman hindi na siya masaktan pa ng malala. Ayaw niyang humantong pa sa ganoon ang pangyayari. Samantala, isang araw ay natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na umiinom ng alak. Labis-labis siyang nasaktan sa naganap. Hindi niya na nga nagagampanan ng pagpasok sa trabaho o kahit pagpasok sa paaralan. Napagtanto niya na habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang sakit. Kaya mula nito ay talagang tinamad na siya sa lahat at nanatili na lamang siya sa loob ng bahay. Isang hapon ito ay biglang may kumatok sa bahay na kanyang narerentahan. Kaya naman pinagbuksan niya ito hanggang sa makilala niya kung sino ito. Ito ay walang iba kung hindi si John. O Joanna, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Tumatawag ako sa'yo pero hindi mo sinasagot. May problema ba? Pasensya ka na kung nagpunta ulit ako ha. Magpapagawa kasi ulit ako ng micro-art sa'yo eh. Paliwanag ni John. Pinilit na lamang ni Joanna ng umiti at dito niya ikinuwento ang patungkol sa pinagdaraanan niya. Kaya naman sinabi ni John na tanggapin niya na lamang ng paunti-unti ang mga pinagdaraanan. Siya lang rin naman ang makakatulong sa kanyang sarili. Kapag kailangan mo ng tulong, Joanna, narito lang ako ha. Siya nga pala, magpapagawa ako sa iyo ng obra maestra kung gusto mo pang magpatuloy. Pahayag ni John. Sa maikling kataga lamang ng lalaki, ay parang unti-unting nanunumbalik ang motibasyon ni Joanna sa kanyang buhay. Napangiti na lamang siya at tinanggap ang alok ng lalaki. Sige, magsisimula na ulit ako, John. Yun nga ang nangyari. Muli siyang gumawa ng micro-arts sa pamamagitan ng bigas. At ito ay kanyang pinagbutihan. Pilit niya nang kinakalimutan ang masasakit na pinagdaanan at alaala kay Jonard. Kaya makalipas lamang ng 2 araw, ay natapos na ito ni Joanna.
Muli siyang nagtungo sa dahanan ni John para lamang ihatid dito ang kanyang obra maestra. Tuwang-tuwa naman ito nang masilayan ang kanyang gawa. Dahil gaya ng dati, ay kuwang-kuwa niya ang larawan na pinapaguhit niya sa bigas. Dahil dito, ay binayaran siya ng 50,000 pesos. Nagulat naman siya dahil napakalaki nito para sa isang obra maestra lamang. Bakit naman ganito kalaki, John? Ang benta ko lang naman dito ay 2,000 pesos. Napangiti naman si John at sumagot sa kanyang tanong. Alam mo kung bakit? Yun ay dahil napakahirap na mag-drawing kapag may pinagdaraanan. Nariyan ma-out of focus ka at posibleng hindi mo matapos ang iyong ginagawa. Pero ikaw, pilit mong ibinabalik ang nasimulan. Bumabangon ka para sa sarili mo. Dahil roon ay sobra akong humanga sa iyo, Joanna. Idagdag mo pa na nakatapos ka ng isang napakagandang obra maestra. Seryosong pahayag ng lalaki. Hindi ko ito magagawa kung hindi mo ako binigyan ng lakas ng loob, John. Kaya maraming salamat sa iyo, ha. Napangiti ang lalaki habang nagsasabi ng, ano ka ba? Walang anuman yun. Makaraan ng ilang araw, ay merong ibinalita sa kanya si John. Meron umanong tumawag sa kanya na isang sikat na show sa ibang bansa. May nakakita kasi ng pinost niya sa social media. At ito yung artwork ni Joanna. Nasilayan ito ng isang producer. Namangha ito nang makita iyon. Kaya naman tinatanong raw nito kung sino ang gumawa ng art na iyon. At nais raw imbitahan sa ibang bansa. Kaya naman nagpaalam si John sa kanya na kung dapat pang iparating na siya ang gumawa. At dahil humble itong si Joanna, sinabi niya na wag na lamang. Pinapasabi na lamang ni Joanna na nabili ni John ang produktong sining na ito sa isang art gallery lamang. Makailang beses pa siyang pinilit ng lalaki pero nagmatigas siya na wag na lamang itong sabihin. Ayaw niya kasing sumikat at ang gusto niya lamang ay ang maging simple lamang ang buhay niya. Yung tipong walang mapag-uusapan patungkol sa kanya. Kung may talento man siya, ay pinagbubutihan niya na lamang ito sa trabaho at hindi yung kailangan niya pang ipangalandakan sa lahat. Pero isang hapon, pagka-uwi niya galing sa universidad, nagulat siya nang may tumawag sa kanya. Nang sagutin niya ito, ay nabigla na lamang siya sapagkat ito yung show na tinutukoy ni John. Medyo nainis pa nga siya nang mapagtantong ibinigay pa rin talaga ng lalaki ang kanyang numero. Pero natutuwa siya dahil na-realize niya rin naman na ito na ang pagkakataon niya para sumikat at makilala ang kanyang talento. Kaya yun nga ang nangyari. Pinaunlakan niya ang imbitasyon ng producer na ito na magpunta siya sa ibang bansa. Ang sabi pa nito, sila na raw ang bahalang mag-asikaso sa kanyang flight at sa mga gastusin sa paggawa ng mga papeles. Nang matanggap niya na nga ang padala ng producer, inasikaso niya na ang kanyang flight hanggang sa makarating na siya sa ibang bansa at doon ay in-interview siya kung papaano gawin ang kanyang art. Ang sabi pa ng host ay bibihira lamang ang ganitong talento. Kaya mula nang isa-ere sa ibang bansa ang palabas patungkol sa kanya, maraming mayayamang tao na nagpapagawa na sa kanya. At take note, malalaking pera ang pinabayad sa kanya dahil mayayamang negosyante ang kanyang nagiging kliyente. Ang lahat ng mga ito ay may pagmamahal sa sine. Kaya naman nakaipon talaga si Joanna ng limpak-limpak na pera. Hanggang sa siya ay makapagtapos, ay naging milyonarya na siya. Dito ay nakapagpatayo na siya ng negosyo at natutulungan pa niya ang kanyang mga magulang at kapatid na nasa probinsya. Samantala, nabalitaan na lamang ni Joanna na nagkatuluyan sa bandang huli sina Jonard at Rosella. Naging mag-asawa na ang mga ito. Pero sa paglipas lamang ng ilang taon, hindi maganda ang naging takbo ng kanilang relasyon, lalo na noong nagkaroon na sila ng isang anak. Hindi kasi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Madalas silang mag-away dahil si Rosella ay nagsusugal, samantalang si Jonard ay lasinggero at babaero. Naisip ni Joanna na baka iyon ang naging karma nila sa ginawa nila sa kanya. Samantalang siya ay nakatuluyan niya si John at ngayon ay nagbabalak na silang magpakasal. Hindi pa naman kasi huli para kay Joanna na magkaroon ng pamilya at kung hindi man sila papalari na magkaanak ay mag-aampon na lamang raw sila. Nang lumipas ang ilang taon, hindi pinalad ang mag-asawa na bumuo ng supli. Kaya naman dito na nila naisipan na mag-ampon na lamang ng bata. Nagtungo sila sa DSWD. Merong bata roon na pumukaw ng atensyon ni Joanna. Isa itong batang babae na nasa 8 taong gulang pa lamang. Ang pangalan nito ay Julie. Mabait naman ito
talkative at mahalatang napakatalino. Pero hindi maitago-tago sa mga mata nito ang kalungkutan sa kabila ng murang edad dahil parang ang pasanan nito ang buong daigdig. Julie, ayos ka lang ba? Sa ilang araw naming pagbibisita rito, nasisilip ko sa mga mata mo ang sobrang kalungkutan. Ano ba ang iniisip mo? Tanong ni Joanna sa bata. Matapos niyang sabihin iyon, ay napatitig ito sa kanya at maya-may bumagsak ang mga luha sa mga mata. Naalala ko po kasi sina Mama at Papa. Malungkot nitong pahayag habang pinupunasan ng luha. Bakit? Nasaan ba ang Mama at Papa mo ha, Julie? Muli na namang napatitig ng seryoso sa kanya ang bata hanggang sa ito'y magkwento na. Si Mama po ay ilang taon nang sumakabilang buhay dahil nasangkot po siya sa ipinagbabawal na gamot at pinagbabaril po siya. Samantalang si Papa naman po ay biglang nabaliw dahil na rin sa nangyari hanggang sa dalhin na po siya ng mga kamag-anak namin sa mental hospital. Yun po ang nangyari, kit nag-iisa na lamang po ako. Hindi naman po pwedeng ampunin po ako ng mga kamag-anak namin kasi po may sarili rin po silang pamilya hanggang sa mapunta na rin po ako dito. Ganun ba, Julie? Ikinalulungkot ko ang nangyari sa parents mo. Pero pwede bang malaman kung ano ang mga pangalan nila? Ang pangalan po ng papa ko ay Jonard de Guzman po, at ang mama ko naman po ay Rosel Sanchez. Nabigla naman si Joanna nang marinig ito mula sa batang babae. Si Julie pala ang anak nila Rosella at Jonard. Labis siyang nagulantang at nalumbay ng dahil sa nangyari sa kanilang buhay. Nagtatanong pa nga siya sa kanyang sarili kung bakit kailangan pa itong sapitin ni Julie. Kaya yun nga ang nangyari. Napagpasyahan nila ni John na si Julie nga ang kanilang aampunin. Kinausap nila ang bata na mapupunta na ito sa kanilang pangangalaga. Unang beses naman nilang nasilayan nang umiti ng matamis si Julie. Masayang-masaya ito na sila ang magiging bagong magulang niya. At dahil dito, kinabukasan ay inasikaso na ang kanyang mga papeles para mapunta na ang bata sa kanilang pangangalaga. Ang apelido na ni Julie ay nagbago ngayon at naging apelido na ni John. Mula nga nito ay sa kanila na nakatira si Julie. Nakakapaglaro na ito ng mga gandang laruan at nakakapag-aral pa. Sa totoo nga lang, ay madalas na nasa top achievement ang batang ito, kit napakaswerte nilang mag-asawa. Isang magandang biyaya ang turing nila para kay Julie. Samantala, natanong minsan ni Joanna sa bata kung saan nakalibing ang kanyang nanay. Nabanggit naman ito ang pangalan ng sementeryo, kit pinuntahan niya iyon. Sa puntod nito ay naroon pa ang litrato ni Rosella. Totoo nga na patay na ito, kaya bilang paggalang niya sa patay, ipinagsindi niya ito ng kandila at inalayan ng bulaklak. Nangako siya kay Rosella na palalakihin niya ng maayos si Julie. Matapos nito, ay si Jonard naman ay binisita niya sa mental hospital. Kahit hindi na siya nito kilala, ay panay lamang ang paghalakhak ng tawa nito. Sinabi niya rin dito, naiingatan niya ang anak nila ni Rosella. Magmula nga noon, naging masaya na ang kanilang pamilya at tinuring na nila ang bata na kanilang parang tunay na anak.